Isa itong kahoy na lumalabas sa mga alamat. Hindi lamang nito kayang lamunin ang nakakatakot na Black Domain Key. Maaari rin nitong palitan ang Fiendish Energy para sa malaking bilang ng mga banal na armas at kasanayan at mahahalagang elixir. Bukod dito, sa Wet Sea, maaari nitong pabagalin ang oras ng 365 beses. Ang isang araw ng aking pagsasanay ay katumbas ng isang buong taon ng pagsasanay ng iba. Gayunpaman, isang buwan na ang nakalipas, ang orihinal na may-ari ay isang taong sunod-sunuran lamang na nagbibigay. Sa araw na ito, tulad ng dati, lumapit si Guyu sa aking tabi. Ang spiritual realm ay hindi na maaaring gisingin ang 5 meridian, kaya nakatakdang hindi tayo para sa isa't isa. At alam mo, si Jiang Yuchuan ang aking tunay na pag-ibig. Hindi kita tatanggapin para sa kanya. Patuloy siyang nagsasalita na may bahid ng superioridad sa kanyang mukha. Yila the way. Bakit hindi mo ako sinamahan sa pagsasanay ng martial arts ngayon? Itinigil ko ang aking mga aksyon, ang aking boses ay malamig. Umalis ka sa daan, bastos. Akala pa rin niya na ako ay magiging katulad ng orihinal na may-ari. Ginagamit niya ako bilang punching bag na gulat si Guyu. Anong sinasabi mo? Bakit mo ako kinakausap ng ganyan? Nang makita ko ang kanyang nagpapanggap na nagdurusa, lalo akong nasusuka. Nagpapanggap ka ba? Ginising mo ang Golden 5 Meridians at napili ka sa Golden Martial Class. Maliban sa 5 Meridian Awakening Potion na kinontribute ko, hindi ko alam kung ilan pa ang niloko mo. Medyo kinabahan si Guyu nang marinig niya ito. Anong pinagsasasabi mo? Paano mo nakalimutan na ibinenta ko ang bahay ng aking mga ninuno upang bilhan ka ng battle armor 1 taon na ang nakalipas? 3 buwan na ang nakalipas. Ibinigay ko sa iyo ang aking nag-isang 5 Meridian Activation Potion. At noong nakaraang buwan sinabi mo na kailangan mo ng kapital, kaya ibinenta ko ang 2,000 cc ng aking Essence Blood para sa iyo. Ngayon, gusto kong malaman ng lahat kung anong klaseng bitch ka, Guyu. Hindi ko inaasahan. Pagkarinig nito, nagsimulang magbulungan ang lahat. Diyos ko, hindi ko akalain na ang Diyosa na si Guyu ay isang scheming bitch. Tama nga, ang puso ng isang babae ang pinakamasama. Mabuti na lang at matalino ako, muntik na akong maakit sa kanyang kagandahan. Ang mukha ni Guyu ay naging sobrang pangit nang marinig niya ang mga bulungan sa paligid niya. Isang bakas ng apoy ang sumiklab sa kanyang palad. Papalapit na. Dare mo akong murahin sa publiko. Gusto mo na bang mamatay? Agad kong hinawakan ng mahigpit ang kanyang pulso. Ang bagong nagliliyab na apoy ay pinatay ng aking puwersa. Akala mo ba Diyosa ka? Hindi. Sa aking paningin, isa kang utot, isang mabahong utot na maaaring magamit ng lahat. Natakot si Guyu. Hindi niya inaasahan na mapipigilan siya ng isang walang silbi na hindi nakagising sa 5 meridian. Malinaw na kaya niyang talunin ang 10 ganoong walang silbi sa isang buwan. Pero nang marinig niya ang maaring magamit ng lahat, halos sumabog sa galit ang kanyang mga mata. Paano niya hahayaan ang iba na malaman na nagpapasakop siya sa mga paa ni Jiang Yuchuan? Nang handa ng kumilos si Guyu, biglang itinuro ni Guo Xiangfei ang mahabang sibat sa akin, hindi kalayuan. Isa kang walang silbi, ipakita mo sa akin ang iyong tunay na kakayahan sa entablado. Anong kakayahan mo na apihin ang isang babae sa ibaba? Nang marinig ko ang hamon, itinaas ko ang aking kilay. Hindi ba't siya ang goalkeeper ng Golden Martial Class na si Guo Xiangfei? Isa rin siya sa mga sumasamba kay Guyu. Gusto niyang harangan ang daan ko papunta sa Gold Martial Class dahil ang Mowei ay may sistema ng pag-aalis at ang mga estudyante ng Gold Martial Class sa mga nakaraang promosyon ay aatake ng husto upang magtatag ng kanilang otoridad. Nang makita ni Guo Xiangfei na hindi ako sumasagot, inakala niya na natatakot ako, kaya mayabang niyang sinabi, kung hindi ka nang angahas umakyat sa entablado. Agad kang lumuhod at humingi ng tawad kay Guyu, baka maganda ang mood ko at palampasin kita. Ngumisi ako. Dumampot ako ng mahabang tungkod mula sa lalagyan ng armas at lumundag sa ring ng pagtatanghal. Gustong gamitin ako bilang panulukang bato para mapalapit kay Guyu. Natatakot ako na nagkamali siya sa kanyang plano. Guo Xiangfei, ang Diyosa sa iyong mga mata ay isa lamang inaasong nilalaro ng iba. Naghahanap ka ng kamatayan. Nang marinig ni Guo Xiangfei na hinihiya ng isang tao ang kanyang Diyosa, hindi na niya mapigilan ang mahabang sibat sa kanyang kamay, ang kanyang buong katawan ay nagiging isang itim na anino na may galit na momentum na umaatake sa akin. Tumalon ako ng mataas, ang mahabang tungkod sa aking kamay ay gumuhit ng isang perpektong walang katapusang espiritu sa hangin at bumagsak, ang 30 taon kong pagsisikap sa tungkod na ito. Kaya mo bang pigilan? Biglang lumiit ang mga mata ni Guo Xiangfei, ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa mahabang sibat upang subukang labanan ang aking atake. Bang! Pumutok ang baril ni Guo Xiangfei, at ang aking mahabang tungkod ay bumagsak ng husto sa kanyang balikat. Malinaw na maririnig ang tunog ng nasusunog na laman at buto, lumutang ang kanyang buong katawan sa ring ng pagtatanghal at naglabas ng matinding sigaw tulad ng pagpatay ng baboy, ang buong palaruan ay tahimik.
Nagulat ang lahat, ang henyo ng Gold Marshal class ay pinatay ng isang ordinaryong basurang klase sa isang galaw. Medyo baligtad ito. Dahan-dahan akong lumakad sa harap ni Guo Xiangfei at tinapakan ang kanyang ulo. Sa lakas na ito, gusto mo pa ring magpasikat para sa iyong diyosa. Naahiya ng ganito sa harap ng diyosa, nilamon ng galit ang kanyang katwiran, hindi na niya inalala ang marami. Ang walang hugis na itim na aura ay sumabog mula sa kanyang katawan, nanlamig ang aking mga mata at mabilis akong umatras. Sa pagkakataong ito ay nahawahan pa ako ng Black Jade Evil Key. Kapag nahawahan ang mga tao ng masamang key, tataas ang kanilang lakas sa maikling panahon, ngunit sa huli ay magiging mga itim na jade puppet sila na hindi tao o multo. Si Guo Xiangfei ay napapalibutan ng itim na fog. Ang mga mag-aaral ay naging pula at patayo, na gumagawa ng mga di makataong ungol sa kanyang lalamunan, papalapit. Paano mo ako magagawang insultuhin? Agad na humigpit ang aking likod, sinusubukang labanan ang Black Jade Evil Key. Ngunit sa huli ay nilamon ng naguguluhang masamang key. Ang matinding pakiramdam ng pagkasakal ay halos nakapagpahina sa akin sa lugar, sa kritikal na sandaling ito. Biglang nanginig ng husto ang mga butas sa Stone Sea, at isang hindi nakikitang puwersa ang agad na kumalat sa paligid ng mahabang tungkod. Ang nakapalibot na Black Jade Evil Key ay parang nakatagpo. Tumakas ng baliw ang isang nemesis na inilalantad ang pagkamangha sa mga mata ni Guo Xiangfei sa likod ng masamang key, imposible. Pak! Biglang sumabog ang isang bugso ng dugo sa kanyang mukha, at pagkatapos ay bumagsak ng husto ang kanyang katawan sa lupa. Ang Black Jade Evil Key na sumalakay sa aking katawan ay ganap na nasipsip ng mga butas, at pagkatapos ay isang eksena ang sumilay sa aking Stone Sea, isa sa kasalukuyang mga kaluluwa. Maaaring mapabuti sa pamamagitan ng pagsipsip ng masamang key, sa sandaling ito sa wakas ay nagkaroon ako ng ilang ideya kung paano umuunlad ang mga butas na ito. Hindi ko lang alam kung anong mga gantimpala ang makukuha pagkatapos maabot ang isang uri ng soul power. Si Guyu ay nakatayo sa ilalim ng entablado na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Hindi niya matanggap ang katotohanan sa harap niya. Isang buwan na ang nakalipas ako ay nasa Blood Soul 2nd stage pa lamang, ngunit nagawa kong talunin si Guo Xiangfei na nasa Blood Soul 6th stage. Kailan pa siya naging ganito kalakas? Anong nangyari sa nakalipas na isang buwan? At nakatayo sa likod ng palaruan. Iba-iba rin ang ekspresyon ng mga guro sa viewing deck, lalo na si Li Ping, ang head teacher ng Gold Marshal class. May pagkabahala sa kanyang mukha. Ang batang Guo Xiangfei na iyon ay pinatay ng isang ordinaryong estudyante. Talagang nagbigay siya ng mukha sa aming Gold Marshal class. Ang malamig na boses ng punong guro na si Liang Zi ay umalingaw-ngaw. Natatakot ako na hindi ito nagbigay ng mukha, Lao Li. Hindi mo ba nakita ang Black Jade aura na nagmumula sa katawan ni Guo Xiangfei? Agad nagbago ang ekspresyon ni Li Ping. Ang pagsalakay ng Black Jade forces sa paaralan ay hindi isang maliit na bagay. Punong guro Liang, magpahinga ka. Sisiguraduhin kong aalamin ko ang ilalim ng bagay na ito. Ngunit paano dapat harapin itong Guo Xiangfei? Ibigay mo siya sa mga tauhan ng Black Dragon Mountain para harapin siya. Iyon ang kanilang responsibilidad. Ngunit ang kalapit na si Lin Jin ay nagbigay sa akin ng ilang sorpresa. Sa huli, ito ay walang silbi. Hindi lamang tinutukoy ng martial meridian ang bilis ng paglilinang ng isang martial artist. Tumutukoy din ito kung ang isang tao ay maaaring maging isang martial artist. Ang mga taong walang martial meridian ay nahihirapang sumipsip ng mga prinsipyo ng langit at lupa at hindi maaaring maging isang martial artist. Talaga ba? Napagmasdan ko lang ang kanyang pamamaraan ng stick na may kasamang mga bakas ng apoy. Ito ay isang natatanging martial art true power ng Burning Wood Stick. At ang kanyang lakas ay umabot sa Blood Break 8 stage. Sa paglipas ng panahon, ang Qianshan Jianzong ay magpapadala ng mga tao sa martial arts school para sa mga talakayan. Hindi ka ba nagreklamo na maliban kay Jiang Yuechuan at Liu Roxu, ang ibang mga tao ay hindi sapat na karapat-dapat na bantayan? Hindi ba't mayroong isang handa na lakas ng labanan? Nararamdaman ni Li Ping ang paghanga ni Liang Zai sa akin. Bilang isang senior teacher, natural na alam niya kung ano ang gagawin. Sa oras na ito, nakaupo na ako sa bus pauwi. Ganap na isawsaw ang aking isipan sa dagat ng kamalayan. Lubos kong tinitingala ang tuyong kahoy na ito. Ito ba ang Jian muna na itala sa mitolohiya? Bakit nito masisipsip ang Black Domain Evil Aura? At kapag lumapit ako sa Jian muna ito, mahihila ako sa ibang espasyo. Ang pagsasanay dito sa loob ng isang buwan ay katumbas ng 30 taon ng pagsasanay ng iba sa labas. Bigla, ang boss ay nanginginig ng husto. Nang lumipad ako mula sa aking upuan, nakita ko lang ang driver ng bus na naglalabas ng napakalaking evil aura. Ang mga mata nito ay pula at ang ngiti nito ay hindi gumagalaw. Halos tapakan nito ang accelerator. Ang target nito ay tila isang itim na muon shadow car sa harap. Mayroon ding isang parang buhay na Black Dragon mark sa sasakyan na napakakahina-hinala. Sa sandali na nagbanggaan ang dalawang sasakyan,
ang lahat sa sasakyan ay lumabas sa kompartamento dahil sa momentum. Nakita ko ang isang dalaga na nakasuot ng silver combat uniform na nakatayo sa tuktok ng itim na muon shadow car at itinayo ang bus gamit ang isang kamay. Ang invisible na frost key ay nagpalamig sa buong bus sa isang malaking bloke ng yelo. Ang Black Dragon Mountain ay narito. Sinong demonyo ang nangangahas na pumunta dito? Patuloy na pinupukpok ng driver ng bus ang kanyang ulo sa nagyelong ibabaw ng yelo. Pagkatapos, isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa kanyang masamang mukha. Ang buong pinalaki na katawan ay mabilis na lumaki. Isang malakas na pagsabog ang nagpatalsik sa akin. At agad na nakaranas ng pangalawang pinsala. Isang figura ang bumagsak sa akin. Nang titigan ko, ito ay naging ang babaeng naka-silver uniform mula sa Black Dragon Mountain. Ang pagiging puno sa dibdib ay pinindot ang aking mukha. Ang pinsalang tulad nito ay maaaring tanggapin kahit na dumating ito ng maraming beses. Noong nagpapantasya ako, biglang yanig ang buong lupa. Ang isa sa mga Black Jade puppet na naglalabas ng itim na key sa buong katawan, tulad ng isang zombie, ay umaakyat mula sa ilalim ng lupa at papalapit sa aming dalawa. Nakakainis, hindi man lang pumili ng magandang oras. Hinila ko si Liu Roxu na nahimatay dahil sa pagsabog. Tumakbo ako palayo, madali niyang malalampasan ang braso ko, bakit ako tatakbo? Bilang isang miyembro ng Black Dragon Mountain, paano ako tataka sa harap ng Black Jade Demon? Isang mahabang sibat ang lumitaw sa kanyang kamay, at buong tapang siyang bumalik upang harapin ang Black Jade Golem. Sa ilalim ng pagtutol ng steam ng yelo, ang Black Jade Golem ay napatumba, ito ang tunay na lakas ng isang martial artist. Sa kasalukuyan kong lakas ng Blood Key level 8, kaya kong lumaban sa 2 o 3 Black Jade Golem. Ngunit sa harap ng isang grupo, mas mabuting tumakbo, ngunit bago pa ako nakatalikod para umalis, isang Black Jade Golem na walang mata ang sumugod sa harap ko. Pinulot ko ang isang bakal na bar sa lupa at biglang ibinato ito sa ulo ng golem, agad na pumutok ang ulo ng Black Jade Golem at muling lumabas ang panel sa stone tablet. Kasalukuyang soul power ay 2, kulang pa ng 78 soul power para buksan ang gantimpala, bigla akong napaisip. Ang aking mga mata ay agad na napuno ng pagnanais na lumaban, sapat na ang napakaraming golem para mapataas ang soul power sa 100. Nang makita ni Liu Roxu na bigla akong naging matapang, hindi niya maiwasang tumingin ng 2 beses. Mayroon bang napakahusay na kaklase sa high school sa kabisera? Sa sandaling ito, isang malungkot na iyak ng sanggol ang pumunit sa kalangitan. Isang higanting agila na naglalabas ng matinding masamang aura sa buong katawan ang nagpakita ng nakakatakot na mukha. Tigring agila, ito ba ang mabangis na hayop sa alamat ng Great Wilderness? Sa wakas ay nakita ko itong buhay ngayon, ngunit bakit biglang lumitaw ang Tier 2 Black Domain Fierce Beast na ito sa kabisera, at bakit walang babala ang Black Dragon Mountain? Nagbago ng husto ang ekspresyon ni Liu Roxu, ang Tier is a Fierce Beast ay katumbas ng 5 Meridian Forbidden Martial Artist ng tao, at ang Tier 2 Fierce Beast ay sapat upang makipagkumpetensya sa isang Combined Restraint Martial Artist. Talagang hindi niya ito kayang labanan, bumaba ang higanting agila mula sa langit at naglabas ng kakaibang tunog, ibigay mo si Guo Xiangfei. Ipagkakaloob sa iyo ng aking Diyos ang karangalan na mamatay. Hindi mo magagawa, ang mga alagad ng Great Wilderness Demon ay tumapak sa aking Great Xia City. Ipatupad ang batas sa lugar. Inihagis sa akin ni Liu Roxu ang isang puting jade pendant, ingatan mo ito para sa akin. Tinanggap ko ang jade pendant na puno ng pagtataka. Ang Wind Soul Jade ay isang special na kasangkapan, na espesyal na ginagamit ng Black Dragon Mountain upang sugpuin ang mga demonyong kriminal. Si Guo Xiangfei ang nakakulong dito, may background pa ba siya? Ang mga alagad ng Great Wilderness ay handang gumawa ng malaking ingay para iligtas siya. Sa sandaling nagtagpo ang isang tao at isang agila, pinadpad si Liu Roxu ng pakpak ng kalaban, at bumagsak ang kanyang katawan sa loob ng isang mataas na gusali. Napakarami ng pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawa. Hindi sila nasa parehong antas, malamig na suminghal ang higanteng agila. Sobrang tiwala sa sarili, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin sa jade pendant sa aking kamay. Sa sandaling ito, ang hindi nakikitang pamimilit ay halos nagpaluhod sa akin sa lugar. Ito ba ang pagpigil sa larangan? Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang nagmula sa malayo, hindi pinahihintulutan ng kalangitan ng aking Great Xia ang maruming bagay. Ngayong nandito ka na, mananatili ka magpakailanman. Lumitaw ang isang nagnininas na ulap sa abot tanaw, at isang nagnininas na tabak ang dumating sa pamamagitan ng hangin. Great Wilderness Demon, kaya mo bang pigilan ang siyam na patong ng fire yang blade ni Zong Muxuan? Dumating si Zong Muxuan sa pamamagitan ng kawalan. Bawat hakbang ay nag-iwan ng nagniningning na apoy sa hangin. Bilang isang eksperto sa Jianghe Realm, pinigilan na niya ang kalaban sa pamamagitan ng momentum. Sa kanyang atake, direktang hiniwa niya ang higanting agila sa 2, na nagpainit sa aking dugo.
ito ba ang dapat na hitsura ng isang high martial arts world? Pagkatapos kong maalala na tinamaan ako ng malakas na ibon, gumugol ako ng maraming pagsisikap upang hukayin sa isang guho. Si Liu Ruxui, na sinalanta ng Black Jade Evil Key, huwag magpanggap kung hindi mo kaya. Pagkabukas pa lang ng mga mata ni Liu Ruxui, naramdaman niya. May mga kamay na gumagala sa kanyang katawan. Akmang sisigaw siya, ngunit natuklasan niyang mabilis na nawawala ang mga sugat. Nagagawa niyang pigilan ang Black Jade Evil Key. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpabawas ng kanyang galit. Sa ngayon, ang aking layunin ay simple. Ang lakas ng Black Jade Evil Key na iniwan ng Second Order na mamamatay tao ay 10-10 beses kaysa sa ordinaryong mga puppet. Makapagbibigay ito ng mas maraming soul power value. Matapos masipsip ni Genmu ang lahat, sa wakas ay nalampasan ng soul power ang Jade value at umabot sa isa-isa 0 puntos. Agad na nanlaki ang mga mata ni Zong Muxuan nang bumalik siya sa lupa. Nakita niya ang aking mga kamay na nakapatong sa linya ng pigi ni Liu Ruxui. Ang mga kabataan ngayon ay naglalaro ng husto. Gusto mo bang turuan ka ng iyong tiyuhin kung ano ang Nine Heavens? Ibinato ko ang Jade Pendant upang matigil ang malaswang epekto ni Zong Muxuan. Ibinalik ko si Gok Xiangfi sa inyo. Naliwanagan ang puso ni Zong Muxuan sa sandaling kunin niya ang Jade Pendant. Sabi ko, bakit biglang sinalakay ng mga alagad ng Great Wilderness Sect ang kapital? Lumalabas na ang batang ito ay tinaniman ng Black River. Ang Black River ay isang bagay na pumipigil sa kasamaan at masamang espiritu na ginawa mula sa Black Jade. Ang Great Wilderness Sect ay may isang batas na gumagamit ng Black River bilang bituin at kaluluwa ng tao bilang sangkap upang tumawag ng malakas na Black Jade Killer sa pamamagitan ng oras at espasyo. Nag-aalala si Zong Muxuan. Classmate, ikaw ba ay estudyante sa Capital High School? Anong pangalan mo? Hinila ko ang uniforme ko. Ang pangalan ko ay Lin Jing. Ang galing ng ipinakita mo ngayon, pagtulong sa mga tao, pagpatay sa mga Black Jade Puppet, at pang-aasar sa mga magagandang babae. Iulat ko ito sa inyong punong guro, tiyak na bibigyan ka niya ng award. Pero, mukhang magiging mahirap ang buhay mo sa hinaharap. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Zong Muxuan. Tinitigan lang niya si Liu Ruxui na may ipinahihiwatig na epekto sa kanyang mukha. Pagka-uwi ko sa bahay, hindi ako makapaghintay na sumisid sa dagat ng aking isipan. Lumabas ang panel. Ang paglitaw ng lottery mechanism ay nagpasaya sa akin. 100 soul power para makabunot ng isang beses. Ano ba yan? Nagpakahirap ako kanina para lang magpalit. Buti na lang may bottom guarantee mechanism. Sa 3 pangunahing premyo, mas pinili ko ang mga klase ng pamamaraan. Ito ang pinakakulang sa akin sa ngayon. Heaven please, earth please show up, gods. Isang bilog ng ripples ang lumitaw sa tansong higanteng pintuan, at pagkatapos ay sumabog ang isang malakas na golden light. Lumalabas na may dumating na kasulatan. Nagpakita talaga ang Diyos. Hindi ko na mapigilan ang excitement ko habang nakatingin sa secret manual sa aking kamay. Bilang isang matagal ng bookworm, alam ko ang galing ng sikretong manual na ito. Makakakuha ako ng incomparable martial arts mula sa mga martial arts world sa 5th era. Anong uri ng kahangahangang kasanayan ang makukuha ko mula sa mas mataas na antas ng panahon? Kinaumagahan, pagpasok ko pa lang sa Capital High School, agad akong pinalibutan ng mga kaklase ko. Sa kanilang mga mata ay may inggit at paninibugho. Jingje, sa wakas ay dumating ka na. Ikaw na ngayon ang tinitingala sa ating paaralan. Susunod kami sa lahat ng iyong iutos. Bahagya akong umiti, ngunit may paghamak sa aking mga mata. Noong ako'y naghihirap, gusto pa nila akong yurakan. Ngayong ako'y malakas na. Gusto naman nila akong sipsipan. Kung pupunta kayo para bulahin ako, payo ko na lang na magtipid kayo. Hindi ako kumakain yan. Nagulat ang lahat at pagkatapos ay may bumulong ng mahina. Akala mo kung sinong mataas na dahil nakapasok ka sa Gold Martial Class. Hindi pa rin naman kayang gisingin ang Martial Vein. Ano nung binubulong mo dyan? Bakit, hindi ka pa rin kontento na hindi kita pinapayagang sipsipan ako? Kung hindi ka kontento, subukan mo sa sparring platform. Nagtinginan ang lahat, hindi makapagsalita dahil natameme. Sa huli, umalis na lang sila. Sa sandaling yon, isang estudyante na nakasuot ng uniforme ng Gold Martial Class ang lumapit. Hello, Lin Jing. Ako si Fang Yifan. Pinakiusapan ako ni Teacher Lee na samahan ka sa pagpaparehistro sa Gold Martial Class. Nagulat ako. Hindi ko akalain na matapos kong talunin si Gok Xiangfei kahapon, makakapasok na ako sa Gold Martial Class ngayon. Mayroon pa rin kaunting pag-iisip ang pamunuan ng paaralan. Sumunod ako kay Fang Yifan papunta sa Gold Martial Class. Bagaman hindi ako karapat-dapat pumasok sa Gold Martial Class noon. Palagi kong naaalala ang daan papunta sa Gold Martial Class. Ngunit ang daan na tinatahak niya ay hindi malinaw na papunta sa Gold Martial Class. Sa halip, ito ay isang abandonadong gusali ng paaralan. Biglang lumingon si Fang Yifan sa akin, ang kanyang mga mata ay naging napakalamig. Lin Jing, ngayon ay bibigyan kita ng leksyon, bibigyan kita ng leksyon.
Ikaw lang. Bahagyang nanliit ang aking mga mata. Saan naman ang galing ang clone na ito? Sa sandaling iyon, lumabas si Guyaw mula sa abandonadong gusali ng paaralan, sinamahan ng ilang estudyante ng Gold Martial Class. Lingjing, ikaw na basura na hindi pa nakakagising kahit isa man lang sa 5 pulses, gusto mo talagang pumasok sa Gold Martial Class. Iniisip niya na siya ay isang martial arts genius, ngunit napahiya siya sa publiko ng isang walang silbi. Hindi niya kayang lunukin ang galit na yon. Ikaw na naman, Green Tea Bitch, hindi pa ba sapat ang leksyon kahapon? Gusto mo pa ba ituloy ngayon? Nang marinig ito ni Guyaw, naalala niya agad ang eksena kahapon. Ang kanyang mukha ay agad na naging kulay asul na bakal, ang kanyang palad ay may nagliliyab na apoy. Direkta itong tumama sa aking mukha. Lingjing, sisiguraduhin kong mapapahiya ka ngayon. Sa kanyang isipan, hindi ko kayang pigilan ang buong lakas na atake ng Blood Soul Ki. Ngunit sa sumunod na segundo, bigla akong naglaho sa aking kinatatayuan at lumitaw sa kanyang katawan. Sinampal ko siya ng malakas. Ito ang kakilakilabot na kapangyarihan ng Qiangkun Great Shift Technique. Kahit na sa unang antas pa lamang, mayroon na itong ganoong kapangyarihan. Sa mundo ng Jianmu, isang gabi lang ng paglilinang ang nagpataas ng aking lakas sa blood refinement. Si Guyaw ay bumagsak sa lupa na may pagkatakot at galit sa kanyang mga mata. Paano ito posible? Dati ikaw ay nasa blood refinement 2nd level lang isang buwan ang nakalipas. Ano pa ang hinihintay nyo? Patayin nyo siya para sa akin. Ang mga tao roon ay pawang mga tauhan ni Jiang Yuchuan. Hindi nila maaaring baliwalain si Guyaw. Ngunit hindi nila maaaring baliwalain si Jiang Yuchuan. Pagkatapos ng lahat, alam ng buong high school na si Guyaw ay babae ni Jiang Yuchuan. Sa loob ng opisina ng mga guro sa Jinwu Building, tiningnan ni Lei Ping ang oras na may bahid ng pagkayamot sa kanyang mga mata. Alas negatibo siyam na, bakit hindi pa dumarating si Lingjing para mag-ulat? Inutusan niya si Fang Yifan na sunduin siya sa gate ng paaralan kaninang umaga. Dapat ay nakarating na siya kahit gumapang pa siya. Sa sandaling ito, si Luo Xiaoshan ay nahihiyang nakatayo sa pintuan ng opisina na may bahid ng kalungkutan sa kanyang mukha. Pagkatapos mag-atubili sandali, nagpasya pa rin siyang sabihin kay Lei Ping ang nangyari. Guro, may gusto akong iulat sa'yo. Noong morning briefing, parang narinig ko si Guyaw na nagpapatawag ng mga tao, sinasabing bibigyan niya si Lingjing ng leksyon. Matagal na rin ang nakalipas. Medyo nag-aalala ako na baka si Lingjing ay. Ang ekspresyon ni Lei Ping ay agad na dumilim. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad nangyari ito? Dali, samahan mo ako roon. Dahil sa Jincheng High School, maliban sa mga kompetisyon sa arena, sinuman ay hindi maaaring makipag-away ng pribado sa anumang paraan. Ang mga may malubhang kaso ay maaari pang patalsikin sa paaralan. Hindi naging maganda ang ekspresyon ni Lei Ping sa buong daan. Kung sakaling si Guyaw ay naging masyadong malupit at napuruhan si Lingjing, hindi ko kayang magpaliwanag kay Liang Xiao. Sa harap ng abandonadong gusali ng pagtuturo, boses ni Lei Ping ang unang narinig bago pa man siya dumating. Tulungan niyo ako. Alam niyo ba kung gaano kaseryoso ang mga kahihinatnan ng pakikipag-away sa kapwa estudyante? Gayunpaman, sa sumunod na sandali, natigilan siya dahil ang eksena sa lugar ay ganap na iba sa kanyang inaasahan. Sa halip na isang grupo ng mga tao na nakikipag-away sa akin, ako pala ang nambubugbog sa kanila. Anong nangyayari? Guru Li, ganito ba ang Jinwu class ninyo? Mga walang silbing hindi sumusunod sa disiplina at mahina ang lakas. Kung ganito, mas mabuti pang huwag na akong pumunta sa Jinwu class na ito. Nang marinig ni Lei Ping ang pangungutya sa mga salita, agad na namula ang kanyang mukha. Gusto niyang tumutol, ngunit ang katotohanan ay nasa harapan niya. Kung kumalat ito, bilang punong guro ng Jinwu class, saan niya ilalagay ang kanyang mukha? Guyaw, mayroon pa bang regulasyon ng paaralan sa iyong mga mata? Huwag mong isipin na maaari kang gumawa ng kahit ano dahil sinusuportahan ka ni Jiang Yuchuan. Hindi rin inaasahan ni Guyaw na lilitaw si Lei Ping dito. Agad siyang natakot at namutla. Lei Guro, gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Napakayabang niya. Tumingin si Lei Ping kay Guyaw na may halong pagkadismaya. Lingjing, ipapangako ko na magkakaroon ng pananagutan dito. Paano mo ito pagbabayaran? Tumingin si Lei Ping sa kalunos-lunos na grupo sa lupa at sinabi, nilabag niyo ang mga alituntunin ng paaralan sa pamamagitan ng pakikipag-away sa mga kamag-aral ng walang pahintulot. Dapat sana ay pinatalsik ko kayo, ngunit dahil ito ay unang pagkakataon, paparusahan ko kayo sa pamamagitan ng pagbabawas sa inyong gantimpala para sa buwan na ito. Ang lahat ng pabuya ay ibibigay kay Lingjing bilang kompensasyon. Bilang isang estudyante ng Gold Martial Class, nakakatanggap ka ng iba't ibang mga potion para palakasin ang iyong katawan bawat buwan. At ang pahintulot na mag-ensayo, pati na rin ang bonus na 50,000 Daxia currency. Ang mga gantimpala ng 10 taong ito ay pinagsama-sama. Hindi na ito maliit na halaga. Guru Lei, may isa pa akong kahilingan. Ano pa ang gusto mo?
Dahan-dahang sinabi ni Guyo, ang ganitong uri ng tao ay parang uod sa banyo. Nandidiri ako sa tuwing nakikita ko siya. Paalisin niyo siya sa gold martial class para hindi niya maapektuhan ang mood ko. Sandaling natahimik si Leiping at sa huli ay tumango. Guyo. Inaabuso ang mga bagong estudyante dahil sa pagiging mapagmataas. Inoorganisa rin niya ang mga estudyante na lumaban ng walang pahintulot. Mula ngayon, inalis na sa gold martial class. Nang marinig ito ni Guyo, agad siyang nanghina sa lupa. Guro Lee, hindi mo ako maaaring tratuhin ng ganito. Paglabas ko sa opisina ni Leiping, bigla akong nakaramdam ng pagsisisi. Sa pagpapatalsik kay Guyo sa gold martial class, tumingin ako sa itim na card sa aking kamay na may pag-isip. Mayroon itong 550,000 Daxia currency. Kung nagdulot sana si Guyo ng maraming problema sa akin, hindi kaya ako biglang yumaman sa isang gabi. Ang pinakamahalaga ay nakakuha ako ng isang 5 Pulse Activation Potion. Ang potion na ito ay para sa mga taong hindi pa aktibo ang kanilang 5 pulso. Lin Jing, gusto mo munang pumunta sa library o sa training room? Ito ang gawaing ibinigay sa kanya ni Leiping. Responsable para ipakilala ako sa Gold Martial Building. Para sa kamag-aral na ito na may malaking pagbabago, hindi ko maiwasang humanga sa mahika ng paglikha. Dalhin mo muna ako sa training room. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang mabilis na pagbutihin ang aking lakas. Napakalaki ng espasyo sa training room. Ang lahat ng mga kagamitan sa pagsasanay ay magagamit. Ang mga espada, sibat, at iba pang mga sandata ay magagamit. Ibang-iba ito sa ordinaryong klase kung saan mayroong dose-dose ng mga tao. Nagsisiksikan. Kahit sa anong mundo, ang mga malalakas lamang ang karapat-dapat na magkaroon ng mas maraming mapagkukunan. Kinuha ko ang 5 Pulse Awakening Potion at ininom ito. Kahit na ang aking lakas ay bumilis dahil sa tulong ng Sword Curtain, ngunit kung hindi ko magawang gisingin ang 5 pulso, hindi ako maaaring maging isang tunay na martial artist. Lumitaw muli ang panel sa Stone Sea. Ang pag-unlad ng paggising ng 5 pulso ay nagbago mula 0% hanggang 20%. Talagang epektibo. Mukhang kailangan ko lang makakuha ng mas maraming potion para magising ang 5 pulso. Ganap kong isinubsob ang aking kamalayan sa Sword Curtain Space. Nagsimula akong magsanay ng Qiankun Great Shift Technique. Sa ilalim ng 365 beses na pagbilis, ang isang taon sa mundo ng Sword Curtain ay isang araw lamang sa realidad. Nang imulat ko ang aking mga mata, 15 araw na ang lumipas sa tunay na mundo, 15 taon ng paglilinang. Ang perpektong paglilinang ng ikalimang antas ng Qiankun Danuoy Mind Method ay matagumpay ring sumulong sa siyam na mabigat na bilog ng dugo. Kung nagising ang 5 meridian, sa sandaling ito, maaaring isa na akong mandirigma. Nag-ipon ako ng lakas sa aking kamao at ibinagsak ito sa lakas ng suntok na damit ng pagsubok. Ang testing suite ay patuloy na umuugong pabalik-balik na naglalabas ng matalas na epekto. Si Luo Xiaoshan sa labas ng bintana ay nanginginig at nahulog ang kanyang cellphone sa lupa. Simula nang ako ay magkulong, inutusan ni Leiping si Luo Xiaoshan na lihim na iulat ang aking estado ng paglilinang. At ang aking pagganap sa pagkakataong ito ay ganap na nagpabago sa pag-unawa ni Luo Xiaoshan. Nakita niya na ang lakas ng suntok na damit ng pagsubok ay naglalabas ng puting usok. Iyon ay upang sabihin na ang aking lakas ng suntok ay lumampas sa 20,000 kilo at pinasabog ang lakas ng suntok na damit ng pagsubok. Agad na umupo ng tuwid si Leiping pagkatapos matanggap ang larawan. Nakakita ako ng isang kayamanan. Ang pagpapabuti ay napakabilis sa loob lamang ng kalahating buwan. Hindi ko lang alam si Jiang Woxu, si Jiang Yuechuan at Lin Jing, kung haharapin nilang tatlo ang pagtatayo ng sekta ng bundok ng daga, magkakaroon ba sila ng isang pagkakataon na manalo? Ang likas na kaharian na si Gunak ay may sukdulang 5 meridian na talento. Masyado pa rin akong optimistiko. Sa pag-isip nito, nawala rin ang ngiti sa mukha ni Leiping. Narinig ko ang mga yapak sa labas ng bahay at binuksan ang pinto. Nakita ko si Luo Xiaoshan na nerbiyoso na nakatayo sa labas ng pinto. May kailangan ka ba sa akin? Classmate Lin Jing, sinabi ni Teacher Lee na pumunta ka sa kanya pagkatapos mong tapusin ang iyong paglilinang. Tila may kinalaman ito sa Black Dragon Mountain. Tinaasan ko ang aking kilay. Dapat dumating na ang gantimpala. Pupuntahan ko si Teacher Lee ngayon. Sa sandaling ito, isang napakagandang dalaga na nakasuot ng silver combat suit at may kurba na figure ang lumabas sa katabing silid ng paglilinang. Siya ba yon? Taga Beijing High School din ba siya? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Si Luo Xiaoshan ay bumati sa silver-clothed na dalaga tulad ng isang inosenteng batang lalaki, classmate Ruxui, magandang hapon. Kaya siya si Liu Roxu, ang tunay na biro ng Beijing High School, ang numero 1 henyo sa laban ng 10 laban sa 10. Ano ba si Guyaw sa harap niya? Ang dilaan ay dapat ding dilaan ang ganitong uri ng tao. Hindi pinansin ni Liu Roxu si Luo Xiaoshan. Sa halip, tinitigan niya ako ng mahigpit. Saan ka nagtatago? Kaya pala nagtatago ka dito.
Noong araw na yon, sinaktan ko siya ng husto. Palagi niyang inaalala ito. Pagbalik niya sa paaralan, narinig pa niya na binugbog ko ang Jinwoo class ng mag-isa. Ito ang nagbigay sa kanya ng ideya na turuan ako. Nang marinig ko ang panunuya ni Liu Roxue, sumilay ang isang malamig na ngiti sa aking bibig. Sa simula, mayroon akong magandang impresyon sa kanya. Pagkatapos ng lahat, iniligtas ng kabilang partido ang mga tao nang hindi iniisip ang buhay at kamatayan. Ngunit saan nagmula ang superioridad na ito ng henyo? Marunong ka bang magsalita? Kung hindi ka marunong, iminumungkahi ko na bumalik ka sa pugon para muling likhain. Mas maganda kung magkakaroon ka ng bibig sa susunod na buhay. Ang ganitong uri ng kontra-atake ay parang isang bomba na itinapon sa isang walang. Sa ilalim na hukay, nagulat si Liu Roxu. Hindi pa siya nakarinig ng ganitong kalaswaan. Ang dibdib ni Liu Roxu ay marahas na tumaas at bumaba. Ang malamig na singaw sa kanyang katawan ay sumabog at ang temperatura ng buong koridor ay mabilis na bumaba. Kapitbahay. Sa lagay mong yan, karapat-dapat ka bang sumali sa Gold Martial Class? Karapat-dapat ka bang maging kapitbahay ko? Tingnan mo ang senaryong ito. Napaka-aware ni Luo Xiaoshan na umalis at tumingin sa akin ng may paghanga. Kayang magsalita ng ganito katotoo. Kaya kapitbahay lang ano? Talagang babae, ang daming sinasabi. Hindi ka pwedeng magdesisyon kung sasali ang pamilya ko sa Gold Martial Class. Alam ni Liu Roxu na hindi siya mananalo sa pagtatalo, kaya't nagpasya siyang umatake. Biglang bumulusok ang mahabang sibat patungo sa aking dibdib. Sa harap ng biglaang pag-atake, humawak ako ng gintong bakal, malaking baston, saging ni Anye. Ang pagbangga ng sibat at baston ay nagdulot ng tunog ng metal na nagbabanggaan na nakakabingi. Bagamat nakalamang ako sa pananalita, napanatili pa rin ni Liu Roxue ang matatag na kontrol sa labanan. Tutal, nakapasok na siya sa 5th Meridian Realm at isa ng tunay na martial artist. Sa ganitong kalakas, nangangahas kang magyabang sa harap ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ang mahabang sibat ay umaandar na parang ahas sa ilalim ng kanyang kontrol. Bawat saksak ay naglalaman ng walang katapusang lamig. Siyempre, si Liang Jingru. Sa harap ng walang humpay na pag-atake ni Liu Roxue, kahit na gumamit ako ng Burning Wood Staff, nahirapan akong labanan ang kanyang malamig na aura. Tapos na. Malamig na bumulong si Liu Roxue, sumabog agad ang Absolute Zero. Biglang bumaba ang temperatura sa buong pasilyo, na parabang pati oras ay nagyelo. Dumating ang mahabang sibat patungo sa aking tiyan. Gusto niya lang akong turuan, hindi niya gusto ang buhay ko. Sa ilalim ng Absolute Zero, imposible na akong makatakas sa saksak na ito. Hindi niya alam na nailigtas niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang kabaitan. Nang masaksak ng mahabang sibat ang aking katawan, naramdaman ni Liu Roxue ang malakas na puwersa na bumabalik mula sa kanyang sibat, na agad na tumama sa kanya. Dumugo ang sulok ng kanyang bibig. Anong uri ng teknik ito? O nagising ka sa isang espesyal na talento? Anong pakialam mo? Sasabihin mo sa akin kung ang lakas ko ay karapat-dapat na pumasok sa Gold Martial Class, may karapatan ba akong maging kapitbahay mo, Miss Liu? Sa pagkakataong ito, mas kalmado siya. Inamin niya ang aking lakas. Kung hindi siya nakapasok sa 5th Meridian Realm, maaaring hindi talaga niya ako kayang talunin. Malakas ka nga, pero hindi ka pa rin sapat sa akin. Sa susunod na atake, magdedesisyon tayo. Sumigaw si Liu Roxue, agad na sumabog ang mahabang sibat sa kanyang kamay ng nakasisilaw na liwanag. Ang walang katapusang lamig ay sumiksik sa mahabang sibat. Nagbagong anyo siya sa isang higanting ice dragon na sumugod sa akin. Ito mismo ang Ice Dragon Shakes the Heavens, ang ultimate skill ng Ice and Snow Spear Technique. Kumikislap ang aking mga mata. Kayang ilipat ng Universe Shift ang limitadong lakas, ngunit ang pinakamahalagang kakayahan ng 5th layer ay ang gayahin ang teknikes. Nagbagong anyo ako sa isang Fire Dragon na sumugod kay Liu Roxue. Ang Ice and Fire Dragons ay biglang nagbanggaan na nagdulot ng nakakabinging dagundong sa buong pasilyo. Sa sandali ng pagsabog, pareho silang napalayo at bumagsak sa lupa. Sinamantala ko ang pagkakataon at lumapit sa kanya. Mahigpit kong pinigilan si Liu Roxue. Kung gusto kong manalo, kailangan kong makipaglaban. Hindi ba't gusto mo akong turuan? Bakit ako ang nasa ilalim mo ngayon? Agad na namula ang mukha ni Liu Roxue. Malapit. Ikaw na walang kahihiyan, si Ligang, ang Vice Presidente ng Gold Martial Class, ay biglang lumitaw sa lugar. Siya sana ay ipinadala ni Jiang Yuechuan upang turuan ako, ngunit nakita niya ang napakaraming bastos na bagay. Si Liu Roxue ay isang kasintahan sa puso ng maraming tao. Siya ay dinungisan. Naramdaman niya ang isang galit sa kanyang dibdib. Kayong mag-asawang aso. Ang paggawa ng gayong karumal-dumal na bagay sa ilalim ng araw. Si Liu Roxue, na galit, ay biglang narinig ang mga salita ni Ligang. Halos himatayin siya. 2 kristal na 5 meridian ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang orihinal na puwersa ng buong espasyo ay patuloy na hinihigop sa kanyang katawan. Sinampal niya ako at pinalipad. Sa unang pagkakataon ay nagulat ako sa aking puso. Ito ba ang tunay na lakas ng isang martial artist?
Pumasok sa 5 Meridians Mirror at humigop. Ang orihinal na lakas ng langit at lupa ay nagpapalakas sa katawan, at ang pisikal na aspeto ay magkakaroon ng qualitative change. Ito ay hindi maihahambing sa blood-tempering realm. Tumayo si Liu Ruxui, hinawakan ng Ice Snow Spear at naglakad papunta kay Ligang ng hakbang-hakbang, ang kanyang mga mata ay labis na malamig. Gamit ang baboy na ito para sumpein kung sino ang mga aso at babae, at sinasabi kung sino ang bastos. Si Ligang ay hindi mapigilang manginig. Hindi kita sinasabihan, ang sinasabi ko ay, hindi pa natapos magsalita si Ligang nang tamaan siya ng sibat ni Liu Ruxui. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa dingding, at ang dingding ay lumubog ng malalim. Ligang, napakabait mo. Mukhang hindi ko ito matagalan. Bumalik ito sa tamang oras at matagumpay na nakatulong sa akin na ilipat ang lahat ng galit ni Liu Ruxui. Ruxui, huminto ka. Si Lei Ping, na nagmamadaling dumating, ay nakahinga ng maluwag. Kung magpapatuloy ka sa paglaban, matatakot akong mamatay si Ligang. Mayroon pa ba kayong anumang mga panuntunan sa paaralan sa inyong mga mata? Mayroon pa ba kayong guro na katulad ko sa inyong mga mata? Kung hindi dumating si Xiaoshan sa oras, matatakot akong papatayin niyo ang mga tao. Narinig ni Liu Ruxui ang pagsigaw ni Lei Ping. Tiningnan niya ako ng masama, at pagkatapos ay naglakad papunta sa kanyang sariling paggawaan ng pagpipino. Kalapit na mga kamag-aral. Napakagulo mo. Hindi mo siya dapat inisin. Hindi mo ba alam na siya ay nasa ikalawang antas na ng 5 Meridians? Guru Lei, bakit hindi mo alam ang tama sa mali? Siya ang unang uminis sa akin. Hindi mo ba kontrolado ang gayong mapagmataas na tao? Namula si Lei Ping. Naisip niya kung paano ko dapat kontrolin ito. Ang Liu Ruxu at Zheng Yuechuan ng Kyoto High School ay hindi lamang may mahusay na talento. Ang kanilang mga background ay kasing lalim din kahit sila Yang Xiao ay bihira na hindi magtanong tungkol sa kanilang dalawa. Kalimutan mo na. Sumama ka muna sa akin sa opisina. Pagbalik sa opisina, binigyan ako ni Lei Ping ng bank card. Si Zhong Muxuan ng Black Dragon Mountain ay dumating 2 araw na ang nakakaraan at sinadya na sinabi na ang iyong magiting na pagganap sa paglaban sa Black Jade Puppet noong araw na yon. Ito ang gantimpala ni Yang Xiao. Sana ay magpatuloy ka sa iyong pagsisikap at isulong ang mahusay na tradisyon ng ating paaralan. Kung may problema ka sa cultivation, sabihin mo lang sa akin. Tumango ako. Lei, may tanong ako. Alam mo ba kung saan makakakuha ng maraming karne ng halimaw? Mas mabuti kung sariwa pa. Si Ligang, na nagpapagaling sa klinik, agad na nag-report kay Zheng Yuechuan tungkol sa nakita niya. Kuya Chuan, hindi ko alam kung paano napasuko ni Lingjin si Liu Ruxu. Nagkataon na nakita ko silang dalawa. Nang marinig ito ni Zheng Yuechuan, tumaas ang kanyang mga ugat. Lingjin, paano mo nagawang gambalain ang taong hindi dapat? Sa buong kapital, lahat ng babaeng gusto niya ay makukuha niya. Maliban kay Liu Ruxu, ang hindi makukuha ang siyang nagpapasiklab. Kaya mas gusto niya siyang mapasuko kaysa sinuman. Kaya sa isip niya, si Liu Ruxu ay kanyang pag-aari. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, kinuha niya ang isa pang telepono. Mabilis niyang tinawagan ang isang hindi kilalang numero. Alisin mo ang isang tao para sa akin. Sa sandaling ito, nasa loob ako ng nag-iisang underground black market sa kapital. Ayon kay Lei Ping, dito makakabili ng maraming murang karne ng halimaw. Dahil karamihan ay may natitirang masamang aura. Pero bagay ito sa akin. Ang mga stall dito, puno ng iba't ibang kakaibang bagay. Isa rin itong lugar kung saan nagsasama ang pera at pagnanasa. Pero malinaw ang aking layunin. Iyon ay ang hanapin ang stall na nagbebenta ng karne ng halimaw. Sa isang madilim na sulok, may narinig akong sigaw ng isang nagbebenta. Tumingin ako sa pinanggalingan ng boses. Isang payat na figura. Gusto mo bang bumili ng karne ng halimaw, kapatid? Magkano ang benta mo ng karne? Kung maganda ang presyo, bibilhin ko lahat. Lumaki ang mata ng nagbebenta. Parang may dumating na malaking isda. Ang karn ko ay first class na karn ng black-horned rhinoceros. Siguradong di kalidad. 50 jin lahat. Isang presyo. 250,000. Maximum na 100,000. Ang karne mo ay hindi pa nag-evolve. May panganib na masapian kung kakainin ito dahil sa masamang aura. Pag-isipan mo, hindi inaasahan ng nagbebenta na ang binata na nakasuot ng uniforme ng paaralan ay napakatalino. Sige na nga, para sa kaibigan kong kapatid, bumalik ka kung may kailangan ka pa. Pagkatapos kong magbayad, humanap ako ng isang tahimik na eskinita at sinimulang sipsipin ang natitirang masamang aura sa karne ng halimaw. Ang itim na masamang aura ay bahagyang nanginginig sa hangin. Mabilis na sinipsip ng Jian Mu sa loob ng aking isip ang mga masasamang aura na ito. Patuloy na tumatalon ang halaga ng soul power sa panel. Sa huli, huminto ito sa halagang 520. Sa puntong ito ko lang nalaman na ang isang jin ng first class na karne ng halimaw ay maaaring magbigay ng 0 puntos ng soul power. Ngunit ang 520 puntos ay hindi pa rin sapat. Gayunpaman, ang mga hindi pa nag-evolve na karne ng halimaw ay walang halaga.
Upang lumakas, kailangan ko ng mas maraming essence blood. Bumalik ako sa pwesto ng nagbebenta kanina at kumuha ng isang piraso ng nag-evolve na karne ng black-horned rhinoceros. Boss, tinatanggap mo ba ito? Sinuri ni Tanzhu. Pagkatapos ay kinuha niya ang piraso ng karne at pinagmasdan itong mabuti. Ang karne ng ferocious beast pagkatapos ng evolution ay naglalabas ng mahinang kinang. Ang kalidad ng karne na ito ay napakabihirang sa merkado. Ang kalidad ng ebolusyon na ito ay lumampas pa sa Xinghu Chamber of Commerce. Sige, maliit na kapatid, paano mo nagawa ito? Boss, huwag magtanong ng hindi dapat itanong. Sabihin mo na lang kung tatanggapin mo o hindi. Pasensya na, napasobra ako sa pagsasalita. Alam niya na maliban sa teknolohiya, kaya nitong mag-evolve ang karne ng ferocious beast. Mayroon ding ibang mga paraan upang mag-evolve, tulad ng mahiwagang dance drama o espesyal na talento sa sayaw. Ang karne ng ferocious beast sa iyong kamay ay mas maganda kaysa sa Xinghu Chamber of Commerce. Bibigyan kita ng 5,000 bawat gin, paano? Deal. Kumita ng 150,000 sa loob ng kalahating oras. Napakabilis ng bilis ng paggawa ng pera. Boss, mayroon ka pa bang hindi pa nag-evolve na karne ng ferocious beast dito? Bagaman wala ako dito, may paraan ako upang makuha ito para sayo. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Iyon ay ibenta mo sa akin ang nag-evolve na karne ng ferocious beast. Ano sa tingin mo? Ang presyo ng bawat unit na ibinebenta ng Xinghu Chamber of Commerce ay 16,000. Nagre-recycle siya sa halagang 5,000 at kumikita pa rin siya ng 11,000 na pagkakaiba, ngunit hindi ko alintana ang mga ito. Kumuha siya ng isa mula sa Madsole Prison, halos kumpleto na batang black-horned rhinoceros. Huwag mong maliitin ang black-horned rhinoceros na ito na may mabigat na aura ng pagpatay. Ngunit hanggat maaari itong mag-evolve ng malinis, tiyak na maaari itong ibenta sa magandang presyo. Para sa aming pangmatagalang kooperasyon, bibigyan kita ng espesyal na presyo, 1,000,000. Bulong ko sa aking sarili. Ang black-horned rhinoceros na ito ay may timbang na hindi bababa sa 1,000 yen. Kung ito ay nag-evolve, iyon ay isang kita na 5,000,000, tiyak na malaking kita. Ngunit nagpanggap pa rin akong nahihirapan at sinabi, ang pag-evolve ng aura ng pagpatay ay nangangailangan ng malaking halaga. Maaari lamang akong mag-alok ng 600,000. Kung pumayag ka, makikipagtulungan tayo. Kung, pagkarinig ni Tanzhu, agad niyang sinabi. 600,000 ay 600,000. Gusto rin ng mga kapatid sa aking hunting team na maging kaibigan ka. Dahil alam nila na ang mga mananayaw na maaaring mag-evolve ng aura ng pagpatay ay napakabihirang, at sila ay mga kayamanan na pinag-agawan ng lahat ng partido. Kaya mas gugustuhin nilang mawalan ng kaunting pera kaysa makipagkaibigan sa kanila. Sa dagat ng bato, tinitignan ko ang 1,0630 points ng soul power at napangiti ako. Sapat na ang 100 panandang pandagdag pulse para sa isang codex. Hindi ko alam kung makakatulong ito sa akin na buuin ang 5 meridians. Sa pagkakataong ito pinili ko ang pill prize pool. Sa simula, maaari lamang akong makakuha ng ilang low-level pills. Hanggang sa ika-10 pool, nakakuha ako ng isang bot ng mid-level washing marrow pill na maaaring dagdagan ang 0% ng 5 meridians awakening progress. Magpatuloy, marahil maaari pa rin akong magkaroon ng swerte, ngunit walang sorpresa sa mga sumunod na draw. Paminsan-minsan lamang lumalabas ang isang mid-level pill, at ang iba ay power pills o golden sour cream, mga ordinaryong pills. Umabot na sa 100 pulls na may garantiya bago lumitaw ang gintong ilaw. Ang mataas na uring Millennial Qianshan Snow Lotus ay maaaring lubos na pasiglahin ang talento sa pagsasayaw ng gumagamit at maaari ring ayusin ang mga sirang 5 meridian. Umabot ng 10,000 soul energy points upang makuha ang kaunting pill na ito, at mayroon lamang 3 uri na may kaugnayan sa 5 meridians, 3 bot ng marrow cleansing pill, 2 bahagi ng vitality powder, at isang Qianshan Snow Lotus. Ang epekto ng vitality powder ay upang dagdagan ang bilis ng pagsipsip ng vitality. Kailangan kong maghintay hanggang ako ay maging isang mananayaw bago ko ito magamit. Hindi ko alam kung sapat na ang natitira para sa akin upang buuin ang 5 meridians. Pagkatapos kong lunukin ang 3 marrow cleansing pill, ang pag-unlad ng 5 meridians ay umabot sa 50%, ngunit malayo pa rin ito. Lulunukin ko ang Millennial Qianshan Snow Lotus sa aking tiyan. Ang isang malamig na hininga ay agad na dumaloy sa aking katawan, mabilis na inaayos ang mga nasirang meridian ng orihinal na may-ari. Sa isang iglap, nakaramdam ako ng isang malakas na puwersa na sumasabog sa aking katawan, at ang potensyal na nakatago sa mga meridian ay nagsimulang sumabog. Ang isa sa mga meridian ay nanginginig ng tuloy-tuloy. Tila may isang bagay na nagigising. Ang panel ng gusali ay lumitaw kasunod nito. Nakumpleto ang Bronze 5 Meridians. Ang kaharian ay sumulong sa 5 Meridian First Level. Ang Bronze 5 Meridians ay maaaring patuloy na umunlad.
Kasalukuyang pag-unlad ng ebolusyon isa 0%. Sa wakas ay nagtagumpay ako. Nararamdaman ko na ang isang bronze 5 meridian ay nabuo sa aking katawan. Bagaman ito lamang ang pinakamababang antas ng 5 meridians, sapat na ito upang ako ay maging masaya dahil sa wakas ay naging tunay na mananayaw ako. Habang mainit pa, kumuha ako ng Zion Ganoderma. Sinimulan ni Xuanji na magsanay ng Great Shift of Universe. Nang bumalik ako sa tunay na mundo, 10 araw na ang lumipas. Tila may mga bituin na dumadaloy sa mga mata ko na sumasalamin sa sansinukob. Sa loob ng 10 araw, sinanay ko ang Great Shift of Universe sa ikapitong antas ng pagiging perpekto. Sa tulong ng hindi mabilang na pills. Ang aking pagsasanay ay sumulong din sa 5 Meridian Second Level. Ang black market sa madaling araw ay abala pa rin. Muli akong lumapit sa sakim na may-ari. Boss, tapos na ang ebolusyon ng Young Blackhorn Rhinoceros na ito. Pakisuri ang mga kalakal. Nang makita ako ng sakim na may-ari na papalapit, ang kanyang mga mata ay agad na nagniningning. Little brother, sa wakas ay dumating ka. Maingat niyang nararamdaman ang Blackhorn Rhinoceros sa kanyang harapan. Kung mayroon pa ring natitirang Black Jade Evil Energy. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng napakalinis na karne ng mabangis na hayop. Little brother, talagang ikinagulat mo ako. Pagkatapos kumpirmahin ng sakim na may-ari na walang mali sa mga kalakal, agad niyang inilipat ang 5 milyong Great Sia coins sa aking bank card. Tumingin ako sa balanse sa aking telepono at hindi ko maiwasang makaramdam ng emosyon. Kailan ako nagkaroon ng ganitong karaming pera sa nakaraan? Hindi pa ako nakakalayo sa black market nang mapansin ko ang isang mapanganib na hininga na sumusunod sa akin. Simula nang sumulong ako sa 5 Meridian Realm, ang aking pandama ay lubos na napabuti. Ito lamang na ang hininga na ito ay isang pagbabago-bago ng evil energy. Sa sandaling ito, sa rooftop sa likod ko, isang nakakatakot na binata na nakasuot ng pulang balabal ang pinagmamasdan ang bawat galaw ko. Mayroon ding malaking wilderness graffiti sa kanyang dibdib at ang 4 na karakter ng Immortal Holy Sect. Bata, tanggapin mo ang hatol ng aking Diyos. Sa susunod na segundo, 6 na pangit na Black Jade puppets ang lumipad palabas mula sa mga inabandunang gusali sa magkabilang panig ko. Umisi ako. Ang mga low-level na Black Jade puppets ay hindi sapat para sa akin sa ngayon. Hindi nagbago ang aking postura sa paggalaw pasulong. Hinahayaan ng 6 na puppet na atakihin ang sarili. Ang kapangyarihan ng dakilang pang-aalipin ng kalawakan ay maaaring alipinin ang anumang atake at pagpasok. Ang 6 na puppet ay nag-aanyaya sa mga bisita na sakim na gabayan sa lupa at ang kanilang masamang espiritu ay ganap na nasipsip ng gusali. Lumingon ako at tumingin sa mataas na lugar. Hindi ka pa rin kikilos? Kung hindi ka pa kikilos, aalis na ako. Natuklasan ba ako? Isang bakas ng pagpapanggap ng ngiti ang lumitaw sa mukha ng batang lalaki na nakasuot ng damit demonyo. Kung gayon, ako mismo ang magpapadala sa iyo sa iyong huling hantungan. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, bumaba siya mula sa mataas na gusali. Siya Cixing Luo. Nakilala ko siya kaagad. Siya ang nagmaneho ng second order na mabangis na halimaw na butong iskultura noong araw na iyon. Hindi ba't palaging hinahanap ng Black Dragon Mountain ang kanyang kinaroroonan? Bakit niya ako gustong patayin? Isang serye ng mga tanong ang lumitaw sa aking isipan, ngunit huli na para mag-isip ng malalim. Dahil ang butong kutsilyo sa kanyang kamay ay tumutusok sa aking dibdib. Hindi pa rin ako umiiwas, hinahayaan ang butong kutsilyo na lumapit sa aking katawan sa layong 3 talampakan. Sa loob ng 3 talampakan, ang direksyon ng butong kutsilyo ay biglang nagbago. Ito ang sukdulang punto ng dakilang pang-aalipin ng kalawakan. Ang isang independenteng larangan ay nabuo sa loob ng 3 talampakan. Mahihirapan ang mga kalaban na makalaya kapag pumasok sila sa saklaw. Mariin kong sinuntok ang kanyang dibdib. At dahil limitado ang kanyang katawan, hindi siya makakaiwas. Agad na lumipad Cixing Luo na may bakas ng itim na dugo na umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Isang bakas ng pagkabigla ang sumilay sa kanyang mga mata. Paano mo nagawa yon? Hinawakan ko Cixing Luo na umatake muli. Sinimulan kong sipsipin ang itim na Jade Evil Energy sa kanyang katawan. May nagsabi na ang kalangitan ng dakilang Xia ay hindi maaaring magparaya sa maruming mga bagay. Ngayon lilinisin ko ang iyong isip para sa iyo. Sa sandaling ito, nagulat Cixing Luo. Ang ordinaryong mga mananayaw ay mahahawaan kapag hinawakan nila ang masamang enerhiya. Ngunit ang taong nasa harap nila ay hindi lamang binabaliwala ito, ngunit kayang lunukin ang kanyang sariling masamang enerhiya. Inangat niya ang kanyang kamay at ibinaba ang kutsilyo. Pinutol ko ang braso na hawak ko. Ang buong tao ay lumipad na parang isang ibong natakot sa busog. Ang puot ng naputol na braso ngayon, tiyak na babawi ako sa hinaharap. Sa kaunting lakas na ito, gusto mo pa ring maghiganti. Sa susunod na magkita tayo, tiyak na kokolektahin kita. Tumingin si Zhong Muxuan na lumitaw kung kailan na may paghanga sa kanyang mga mata. Ang batang ito ay nagiging mas at mas kawili-wili.
Mabilis akong tumawid sa gitna ng kalsada at nakita si Zong Muksuan sa tapat na kumakaway sa akin. Kapitbahay na kaklase, maghanap tayo ng lugar para mag-usap. Sa harap ng isang tindahan ng almusal. Tinanong ko siya kung bakit niya gustong umalis nang makita niya ang mga tagasunod ng Great Wilderness Sect. Nilalayon ng Great Wilderness Sect na kontrolin ang buong Blue Star para buhayin ang sinaunang korte ng langit. Pupukawin pa nga nila ang malalakas na mananayaw at iba't ibang puwersa. Ang kapital ay palaging may zero tolerance sa mga tagasunod ng Great Wilderness Sect. Sa pagkakataong ito, nagawa nilang hindi namamalayan. Nilampasan ang aming depensa ng Black Dragon Mountain. Hindi mo ba nararamdaman na may kakaiba dito? Gusto mong sabihin na may agwat sa kapital sa Great Wilderness. Tama, ito rin ang dahilan kung bakit hinayaan ko siyang umalis. Isipin mo kung may ginawa kang hindi maganda kamakailan. Nang marinig ko ito, isang figura ang agad na lumitaw sa aking isipan, si Guyao. Ngunit wala siyang ganoong kalaking kakayahan. Kung gayon, si Jiang Yuchuan nga lamang. Ngunit paano niya magagawang ipadala ang mga disipulo ng Great Wilderness Sect para patayin ako para kay Guyo? Mukhang hindi rin gaanong katalinuhan niya. Dapat isa siyang walang utak na hayop na may masamang hangarin. Mukhang nahulaan mo na. Malakas ang pamilya Jiang sa kabisera. Hindi namin maaaring pakawalan si Wuming mula sa Black Dragon Mountain. Mayroon kaming isang plano. Hindi ko alam kung interesado kang sumali. Ano ang mapapala ko? Akala ni Zong Muksuan na kaya niyang linlangin akong tumulong ng walang bayad sa pamamagitan ng pag-aalok sa bansa. Ngunit nang makita niyang hindi ako kumikilos, sinabi niya. Paano ang Black Dragon Token? Ito ba ay direktang katumbas ng isang Black Dragon Captain sa pamamagitan ng token na ito at maaari kang maging saan man sa gusali? Tumawag ng isang koponan ng daan-daang yuan upang tumulong sa labanan. Iyon lang, mayroon pa ba? Malaki ang gana mo, bata. Ngunit ang planong ito ay talagang medyo nagbabanta. Nakikita kong hindi sapat ang iyong lakas ng pag-atake sa labanan ngayon. Maaari kong ipasa sa iyo ang 9-fold Fire Sheep Saber, ngunit mayroon lamang akong unang 50 dito. Agad akong nagulat. Ang mga pamamaraan ng antas ng langit ay nagkakahalaga ng malaking halaga sa bawat buhay. Handa niya talagang ipasa ito sa akin. Naaalala ko pa rin ang eksena kung saan naghiwa siya sa ere sa araw na yon. Kung gayon, hilingin natin sa isa't isa ang isang masayang pakikipagtulungan. Pagbalik sa paaralan, narinig ko pa nga ang ilang chismis tungkol sa akin. Hindi ba't si Lin Jing yon? Narinig kong natulog siya kay Liu Xiaohua. Talagang sayang, hindi ko akalain naguguho rin ang aking diyosa. Ngunit narinig kong hinahanap siya ni Jiang Yuchuan nitong mga nakaraang araw. Dapat ay gusto niyang maghiganti para dito. Nakakatawa talaga. Naging kaaway ako ng buong paaralan ng walang dahilan. Ngunit hindi ako nagmamalasakit dito. Nagmamadaling tumakbo si Luo Xiaoshan. Lin Jing, sa wakas ay dumating ka rin. Araw-araw kang hinahanap ni Guru Li. Alam ko, pupunta muna ako sa silid ng pagsasanay. Pupuntahan ko siya mamaya. Kumikislap ang mga mata ni Luo Xiaoshan. Bakit hindi ka muna magtago? Narinig kong naghihintay sa iyo si Liu Roxue sa iyong silid ng pagsasanay. Kasalanan mo ito. Siya ang nagpakalat ng balita tungkol sa inyong dalawa. Tumawa ako ng mahina. Anong kinakatakot ko? Pagkatapos ay naglakad ako papunta sa Gold Marshall Building. Pagkabukas ko pa lang ng pinto ng silid ng pagsasanay, nakita ko ang galit na mga mata ni Liu Roxue. Lin Jing, sinasadya mo bang hindi bumalik sa paaralan? Kung lumabas ka sana para linawin ang hindi pagkakaunawaan. Kakalat ba ang mga chismis na ganito? Miss Liu, huwag mong seryosohin ang sarili mo. Ikaw ang pasimuno ng lahat ng gulo sa akin. Kailan kita inaway? Mabait pa nga ako ngayon. Kung nakatagpo kita noong bata pa ako, sasampalin kita ng 2 malalakas. Nang marinig ko ang aking tuso na salita. Galit na tumawa si Liu Roxue. Wala akong kalidad na makipag-usap sa ganitong uri ng basura. Hindi ba't malulutas ito sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanya? Sa pag-iisip nito, iginalaw niya ang kanyang mahabang manggas, at agad na kumalat ang isang hindi nakikitang lamig. Hindi na niya pinigilan ang kanyang lakas. Malamig akong natawa, gusto mong makipaglaban. CJ. Pero kailangan nating dagdagan ang pusta. Kung hindi, ang simpleng laban ay nakakabagot. Sa parehong antas. Sa pamamagitan ng Qiangkun Danuoy, naniniwala akong hindi ako matatalo. May paghamak sa kanyang mga mata. Walang problema. Hinahangaan ko ang pagiging hindi sumusuko ni Liu Daxiao. Kung matalo ako, gawin mo ang gusto mo. Kung manalo ako, kailangan mong lumuhod at tawagin akong ama. Tinawag kitang ina. Ang mga salitang ito ay direktang sumira kay Liu Roxue. Absolute Zero, dobling dugo sa kalangitan. Ang lamig sa kanyang paligid ay lumikha ng maraming sibat ng yelo. Ito ay isa pang ultimate technique ng kanyang Ice and Snow Spear technique. Ito rin ang kanyang finishing move. Sumuko ka na. Lin Jing, sumuko. Talaga bang narcissistic ang lahat ng henyong katulad mo? Humakbang ako pasulong. Winasak ng di nakikitang enerhiya ng Qi ang lahat ng sumasalubong na yelo.
Ang dulo ng sibat na itinutok niya ay lumihis ng direksyon, 3 talampakan mula sa akin. Hindi ako lumapit sa kanya kahit isang hakbang. Sa pamamagitan lamang ng maliit na kakayahan na ito, nangangahas ka pa ring magyabang. Si Liu Ruxu ay labis na nagulat. Ito ang kanyang finishing move, ngunit lahat ay nawala ang kanilang katumpakan. Huwag kang masyadong magsaya. Ang kanyang ginintuang 5 meridian ay sumikat ng husto. Hindi mabilang na mga sibat ng yelo ang muling bumomba sa akin. Liu Daxiao, ang iyong pag-atake ay walang epekto sa akin. Mas mabuting sumuko ka na lang. Tawagin mo akong ama. Ituturo ko sa iyo ang 2 tunay na pamamaraan ng sibat. Ang mga salitang ito, para sa kanya, ay mas masakit pa kaysa sa pagpatay sa kanya. Sumigaw siya. Ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay naging isang malaking dragon ng yelo na umaatake sa akin na may walang katapusang lamig at presyon. Magaling. Ang maliit na dragon na ito ay mas malakas kaysa sa nauna, ngunit malayo pa rin ito sa pagkatalo sa akin. Ako ay walang talo sa parehong antas. Ginawa ko ang Qiangkun Danuoy na gumana sa sukdulan. Ang hangin sa paligid ay nagsimulang maging solid. Nang hawakan ng dragon ng yelo ang aking katawan. Ang lakas ng paglipat ng bituin ay agad na binaliktad ang lakas ng dragon ng yelo. Ang malamig at marahas na lakas ay brutal na nagpabagsak sa kanya. May bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Noong nakaraang beses, ito ay mahika. Ngayon direktang ibinalik ko ang kanyang sariling pag-atake. Paano pa ito labanan? Hindi pa siya nagkaroon ng ganitong pagkabigo. Ang dating mataas at makapangyarihang pakiramdam ng pagiging superior ay ganap na nawasak sa sandaling ito. Lumapit ako kay Liu Ruxu, ang aking tono ay puno ng paglalaro. Liu Daxiao, ayon sa kasunduan, kailangan mo akong tawaging ama. Si Liu Ruxu ay labis na napahiya. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang labi. May bakas ng katigasan ng ulo na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang pagtawag sa kanya ng ganoong termino bilang ama ay mas mahirap pa kaysa sa pagpapakamatay sa kanya. Ngunit ang pagmamataas ng isang malakas ay hindi rin nagpapahintulot sa kanya na magdaya. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay puno ng pakikibaka at sakit. Sa kritikal na sandaling ito, si Luo Xiaoshan ay sumugod kasama ang doktor mula sa medical room. Nang makita ito ni Liu Ruxu, agad siyang nagpanggap na mahimatay. Ang stretcher ni Luo Xiaoshan ay orihinal na inihanda para sa akin. Pero hindi ko inaasahan na si Liu Ruxu ang babagsak sa lupa. Gaano kaabala ang kaklasikong si Lin Jing ngayon? Pinapanood ko si Liu Ruxu na inaangat, may ilang pagkain na hindi pa naipipiga. Ngunit balak ko lang siyang ayusin, pagkatapos ng lahat, hindi pa ako handa na maging isang ama. Sa loob ng Genmu Space, ganap kong inilubog ang aking isipan sa Ninefold Fire Sheep Saber Technique. Ito ay isang walang kapantay na kasanayan sa martial arts na binuo ng 10 antas na Saber Emperor na si Qingjin Doctor ng dakilang Xia. Dahil sa napakalaking kapangyarihan nito, kaya mayroon itong napakataas na mga kinakailangan para sa pisikal na lakas at kaharian ng mag-aaral. Ang unang estilo ay tinatawag na Fire Sheep Slash, at inabot ako ng 3 buong taon upang halos makabisado ito. Ngunit ang mahabang kutsilyo sa aking kamay ay hindi makayanan at agad na nabasag sa ilang piraso, at ako mismo ay nagkaroon ng ilang mga peklat dahil sa epekto ng enerhiya. 1 araw, 2 araw bago ang pagdating ng Qianshan Sword Sect para sa palitan, si Li Ping ay agad na nag-organisa ng isang pagpupulong ng klase upang talakayin kung paano tutugon. Mga kaklase, ang layunin ng Qianshan Sword Sect sa pagkakataong ito ay hindi lamang isang simpleng sparring, kundi para sa reputasyon ng Zheng Xiao ng ating paaralan. Kung matatalo tayo, magdurusa tayo ng malaking pagkalugi, ngunit kung mananalo tayo, maglalabas sila ng isang mataas na antas na sandata bilang gantimpala. Iyon ay isang bihirang banal na sandata, at ang aming paaralan ay maglalabas din ng 1 milyong Great Xia coins bilang gantimpala. Nang marinig ng lahat ang tungkol sa mataas na antas na sandata, lahat sila ay nagpalakpakan. Kahit na ang ginagamit ni Liu Ruxu at Zhang Yuechuan, na may malalim na background, ay nasa gitnang antas lamang. Para sa atin na malapit ng kumuha ng pambansang pagsusulit sa kolehiyo. Ang pagkakaroon ng isang mataas na antas na sandata ay tulad ng pagkakaroon ng mga pakpak sa isang tigre. Ang lakas ni Nightingale ay marahil sa ika-5 meridian at ika-4 na antas, isang bihirang congenital sword-bone constitution sa 100 taon. Bagamat malakas ang lakas nito, siya lamang ang nag-iisa. Kailangan lamang nating manalo sa natitirang mga laban. At ang huling tagumpay ay mapupunta pa rin sa ating high school sa Beijing. Napag-usapan ko na ito kay Principal Liang. Pansamantala naming itinalaga sina Liu Ruxu, Zhang Yuechuan, Lin Jing, Luo Xiaoshan, at Xiao Yu para lumaban sa 5 round. Mayroon bang anumang kahulugan ang lahat? Sumang-ayon ang lahat sa desisyon ni Li Ping, si Zhang Yuechuan lamang ang dahan-dahang nagsalita. Guru Lei, wala kaming anumang pagtutol sa ibang mga tao, ngunit anong kwalifikasyon mayroon si Lin Jing na kumatawan sa paaralan sa laban?
Guro Lei, huwag hayaan ang isang butil ng dumi na sumira sa isang palayok ng sinigang, o huli na para magsisi. Si Luo Xiaoshan ang unang tumayo upang tumutol. Sa palagay ko kwalipikado si kaklase Lin Jing na kumatawan sa high school sa Beijing, kung hindi siya kwalipikado. Kung gayon mas hindi ako kwalipikado, mayroon siya ng lakas na ito. Mahinang sinabi ni Liu Roxue ang mga salitang ito. Bagamat mayroon siyang sama ng loob sa akin, kinilala pa rin niya ang aking lakas. Kaklase Jiang, ang bagay tungkol sa mga napili ay tapos na. Agad na nagpasya si Lei Ping sa bagay na ito, nang makita ni Jiang Yuechuan na tinutulungan ako ng lahat na magsalita. Ang kanyang mga mata ay naging mas malamig. Umiti ako at dahan-dahang humakbang pasulong. Nakita lamang ng lahat ang isang afterimage na natitira sa lugar. Si Jiang Yuechuan ay walang oras upang gumawa ng anumang reaksyon, isang matinding sipa ang tumama sa kanyang tiyan. Siya ay nakasimangot sa lupa na may sakit sa kanyang mukha. Hayop ka, alam mo na ba ngayon kung mayroon akong lakas na ito? Ang lahat ay natigilan nang makita nila ito. Si Jiang Yuechuan ay ang henyo sa high school sa Beijing, pangalawa lamang kay Liu Roxu. Ang isang marangal na ikalimang meridian at unang antas na kaharian ay hindi maiwasan ang isang sipa ni Lin Jing. Guro Lei, pinapatunayan ko lamang ang aking lakas kay kaklase Jiang, hindi ba ito lumalabag sa mga patakaran ng paaralan? Ngumiti ng awkwardly si Lei Ping. Hindi bale, hindi bale. Kailangan pa niya ako para harapin ang Chanshan Sword Sect. Paano mangyayaring magkukusa silang puntahan ako sa ganitong pagkakataon? Nilampasan ko ang katawan ni Jiang Yuechuan nang umalis ako sa pagpupulong. Walang nangyari na yon. Balak ko sanang pumunta ulit sa Black Rock para subukan ang aking swerte. Sakto namang tinawagan ako ng may-ari ng stall na si Old Jin. Lin Jing, may oras ka ba ngayon? Mayroon akong malaking deal dito. Pero gusto ni Boss Wu na personal itong makita. Gusto mo bang pumunta at tingnan? Pagkatapos ng isang oras. Dinala ako ni Old Jin sa isang pavilion na tinatawag na Cloud Top Heaven. Ito ay isang kilalang lugar ng kasiyahan at iligal na sugalan sa Black Rock, sa loob ng isang pribadong silid. Sa gitna ng sofa nakaupo ang isang babaeng may nagbabagang katawan at malamig na mukha. Mayroon din siyang ilang mga miyembro ng koponan sa kanyang tabi. Sinuri ko sila. Ang lakas ng ilan sa kanila ay nasa pagitan ng 5th Meridian 6th Stage hanggang 8th Stage. Marahil dahil palagi silang nakikipaglaban sa Black Domain, mukha silang napaka-intimidating. Nagmadaling ipinakilala ni Old Jin, kapatid na Lin Jing, ito ang pinuno ng Snow Strong Guard. Tinatawag namin siyang Sister Qiangwei. Ang boses ni Xu Qiangwei ay malalim at magnetic. Ikaw ba ang bumibili ng mga hindi pa nag-evolve na ferocious beast? Tama. Narinig ko kay Old Jin na nakakuha kayo ng isang adult na black-scale ferocious beast. Inilagay ni Xu Qiangwei ang isang piraso ng Crazy Soul Jade sa mesa. Mukhang sinabi na sayo ni Old Jin ang lahat. Ito ay isang adult na black-scale fierce serpent. Hindi mura ang bagay na ito sa New Fire Merchant Guild. Sa pamamagitan ng Jade Wall, nakikita ko ang isang malaking ahas na nakakulot sa loob. Naglalabas ng makapal na Black Domain killing intent. Sister Qiangwei, magkano ba? Ang black-scale fierce serpent na ito ay may bigat na higit sa 2,000 katis. Sisingilin kita ng 6 na milyong. Sumimangot ako. Ang presyong ito ay napakamakatwiran, ngunit mayroon lamang akong 5 milyon at 100,000 pondo sa aking kamay. Kulang pa ng kaunti. Ngunit kung matutulungan kami ni Little Brother Lin sa isang maliit na pabor, hindi bale ang presyo. Sabihin mo muna, itinuro ni Xu Qiangwei ang isang malaking lalaki sa kanyang likuran. Nasugatan si Dashan sa Black Domain. Ang sugat ay nadumihan ng killing intent at hindi ito kayang linisin ng mga ordinaryong healer. Kung matutulungan mo siyang linisin ang sugat na ito, tapos na ang deal na ito. Nagulat ako. Ito ay napakahirap para sa iba. Ngunit madali lang para sa akin. Lumakad ako sa harap ni Dashan at inilagay ang aking palad sa kanyang sugat. Ang killing intent na nakapalibot sa sugat ay sinipsip ng aking katawan. Ang soul power value sa panel ay mabilis na tumatalon. Habang nalilinis ang killing intent, bahagyang nanginginig ang katawan ni Dashan at unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Gulat na gulat si Xu Qiangwei. Kahit ang therapist ni Lin Haijing ay hindi kayang gawin ito. Talagang mayroon kang ilang mga trick, Little Brother Lin. Simula ngayon, kaibigan na kita ni Xu Qiangwei. Maaari kang magbigay ng kahit anong gusto mo para sa black-scale fierce serpent na ito. Kahit sinabi niyang bahala ako sa presyo, nag-transfer pa rin ako ng 4 na milyon dahil gusto ko pang malaman ang tungkol sa black-scale sa pamamagitan niya. Sister Qiangwei, ikwento niyo sa akin ang tungkol sa black-scale. Anong klaseng lugar yon? Tumango si Xu Qiangwei. Ang pinakamalapit sa atin ay ang level 3 Black Scale. Ang pangalan ay 100 Battles Black Scale. Ang lakas ng pinakamalakas na mabangis na hayop doon ay katumbas ng isang mangkukulam ng ating mga tao na si Lin Haijing. Napakadelikado. Siyempre, ang panganib ng Black Scale ay mas nagmumula sa walang tigil na pagpatay. Bagaman ang Black Scale ay puno ng panganib,
nakatago rito ang iba't ibang pagkakataon at kayamanan. Kung interesado ka, isasama kita ni ate doon sa susunod para kumita. Nagningning ang mga mata ko. Kailan tayo alis? Tiningnan ni Xu Qiangwei ang mahinang si Dasha. Sa mga susunod na araw na lang siguro. Sa paglalakbay na ito sa Blackstone, nakakuha ako ng halos 30,000 puntos ng kaluluwa mula sa Black Scale Horse Snake. Mas lalo pa akong kumita ng 7 milyong dolyar. Kaya naman, paglalakad ko pa uwi sa eskwelahan, may kumpiyansa ako. Ang malakas na lakas at sapat na pera ay palaging pundasyon ng pagbabago ng kumpiyansa ng isang lalaki. Hating gabi, pagbalik ko sa workshop, nakita kong may mahinang ilaw pa rin sa kwarto ni Liu Roxui sa tabi. Bakit gising pa siya sa ganitong oras? Medyo nagtaka ako. Ang prinsesa ng mataas na paaralan ng Beijing dati. Bihira siyang pumunta sa eskwelahan. Sa katabing kwarto, sumimangot si Liu Roxui nang marinig ang ingay. Ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay mariing nakatusok sa workshop board sa kanyang harapan. Nakasulat doon ang pangalan ko. Malapit na. Balang araw, babagsakin kita, Liu Roxui. Gusto mo pa akong tawaging daddy? Sa susunod na matalo kita, paluluhurin din kita at tatawagin akong mommy. Kisay. Ano bang iniisip ko? Namula agad ang mukha ni Liu Roxui. Sa loob ng espasyo ng pagkikita. Tinitigan ko ang 28,500 puntos ng kaluluwa at napaisip. Papalapit na ang paligsahan sa pagpapalitan ng Qian Shan Sword Sect. Ang pinakamahalaga ay humanap ng sandata na makakayanan ang siyam na patong ng Flame Blade. Sa pag-isip nito, nagpa siya akong bumunot ng sapat. Ang tanso na pintuan ng Fifth World Weapon Pool ay bumukas bilang tugon. Ang bawat bunot ay sinasabayan ng isang pagsabog ng liwanag. Patuloy na nahuhulog ang iba't ibang sandata sa weapon pool. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay mga low-level na sandata tulad ng Black Iron Sword, Bronze Spear, at Wing Copper Hammer. Katulad pa rin ng mga tableta, ang isang mid-level na sandata ay lumalabas bawat 10 bunot hanggang sa ika-6 na 10 bunot. Sa wakas, lumabas ang isang high-level na Overlord Mudblade. Ang karahasan ng Overlord Mudblade ay kayang takutin ang mga demonyo. Natuwa ako sa aking puso, ngunit agad akong kumalma dahil hindi tugma ang Overlord Mudblade. Kailangan pang patuloy na kunin ang mga katangian ng siyam na layer ng apoy na karagatan na espada. Nakakuha ako ng isang espada sa unang treasure chest. Isang mataas na uring sandata na tinatawag na lumilipad na tagaytay na espada na naglalaman ng napakalakas na puwersa ng talim ng hangin na kayang pumutol ng buhok. Nakakalungkot na wala akong nakuha na sandata na gusto ko sa dalawang pagkakataon. Kung sa susunod na treasure chest, ay wala pa ring lumalabas na kayang tumugma sa siyam na layer ng apoy na karagatan na espada, kailangan ko na lamang gumamit ng espada ng hari ng mundo bilang pamalit. Siyempre, ang daang pagkuha sa pagkakataong ito ay katulad ng walang hanggang kadiliman. Sapat na rin ang pag-asa. Bumibilis ang tibok ng puso ko habang tinitingnan ko ang espadang ito, ang espada ng kulay apoy na araw. Ang katawan ng espada ay naglalaman ng puwersa ng kulay pulang araw, kayang sunugin ang lahat. Ang talim ay parang apoy. Kayang putulin ang lahat ng hadlang. Ito ang perpektong sandata na tumutugma sa siyam na layer ng apoy na karagatan na espada. Hinawakan ko ang dulo ng espada at winasiwas ito, ang talim ay nababalutan ng kulay pulang apoy. Ang enerhiya ng espada ay naging 3 metrong alon ng apoy, at sumugod palabas na sinindihan ang kawalan. Ito ang unang atake ng siyam na layer ng apoy na karagatan na espada, ang kulay pulang araw na hiwa. Mayroon pa akong isang pagkuha, hindi ko pwedeng sayangin. Naglakad ako papunta sa tansong pintuan ng pool ng paraan ng pagkagawa. Sa ngayon, ang nag-iisang pamamaraan ng pagkagawa na uri ng pag-atake ay ang kulay pulang araw na hiwa na hindi pa sapat. Akala ko na ang paliwanag ng pamamaraan ng pagkagawa sa pagkakataong ito ay magmumula rin sa treasure chest, isang pindot lang para makuha. Ang lumilipad na tagaytay na espada ay ang espesyalisadong sandata para sa lumilipad na tagaytay ng langit. Ngayon mayroon akong dalawang perpektong kombinasyon. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang kalaban, may tiwala pa rin akong makipaglaban. Siyempre, kapag ang ibang martial artist ay natuto ng paraan ng espada, mahihirapan silang matuto ng pamamaraan ng espada. Pagkatapos ng lahat, hindi papayag ang oras at enerhiya. Ngunit hindi ako magkakaroon ng problemang ito. Marami akong oras. Maaari ko ring gamitin ang lahat ng aking bala. Hindi kailangang ipaliwanag ang buhay ng isang taong nandadaya. Binuksan ko ang lumilipad na tagaytay ng langit para magsimulang magsanay. Ang paraan ng espada na ito ay gumagamit ng liksi bilang core. Ang bawat galaw ay parang ang lumilipad na tagaytay ng langit, elegante at hindi mahuli. Patuloy na nagsanay hanggang sa isang umaga, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Libu-libong estudyante na ang nakaupo sa mga upuan at tahimik na naghihintay sa mahal na ina. Kahit nabasa na ang kanilang mga damit, walang umalis. Sabik silang makita ang paglabas ng walang kapantay na henyo.
Maliban sa mga guro at pinuno ng paaralan, narito rin ang mga tao mula sa iba't ibang panig upang panoorin ang laban. Ang mga punong guro ng ibang high school, ang kapitan ng Black Dragon Mountain na si Zhong Yuxuan, at ang unang antas na instruktor ng Northwest Martial Arts University na si Luo Qianshu. Bigla, isang sinag ng liwanag ang pumunit sa langit na puno ng maitim na ulap. May isang binata sa langit na may matalas na mga kilay at mga mata na parang bituin. Nakita ng binata ang labanan sa entablado ng paglipad. Ako si Ikuai. Sino ang unang lalaban mula sa mataas na paaralan ng Kyoto? O kaya kayong 5 magkakasama? Mas makakatipid iyon ng oras. Nagpapanggap ka ba? Inaagaw nito ang aking spotlight. Kailangan kong ipaalam sa kanya kung ano ang kahulugan ng panlabas na wika sa lalong madaling panahon. Sumunod ang leader ng Qianshan Sword Sect na si Gao Jian. Lumabas sa madla. Huwag isipin si Lake Xiao. Si Yeshui ay ganito mula pa noong pagkabata. Ang aming kompetisyon ay susunod pa rin sa proseso, itigil lang natin. Upang hindi masaktan ang pagkakasundo. Hindi mapakali si Jiang Yuechuan nang marinig niya yon, Guro Lei. Hayaan mo muna akong pumunta. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang tinatawag na congenital sword bone. Hindi pa nagsasalita si Lei Ping. Si Yeshui ang unang nagsabi, hindi ka karapat-dapat. Nanggagalaiti si Jiang Yuechuan. Ito si Yeshui ay masyadong mayabang. Xiao Yuliang, ikaw ang mauna. Sa 5 tao, siya ang pinakamahina. Kung mahina laban sa malakas, ang natitirang mga tao ay magkakaroon ng pagkakataong manalo. Ito ang diskarte ni Li Ping. Nang marinig niya ang pangalan, si Xiao Yuliang ay umakyat sa entablado at magalang na hawak ang kanyang kamay. Brother Ye, pakikuha ang iyong espada. Espada. Sa pamamagitan lamang ng isang Blood Soul Realm, gusto mo akong kunin ang aking espada. Pagkatapos ng pananalita, lumitaw ang sword vein sa kanyang katawan. Ang sword energy ay napakalaki. Ang malakas na sword energy ay kumalat. Hindi man lang siya gumalaw. Si Xiao Yuliang, na nasa 8 antas ng Blood Soul, ay lumipad palabas at sumuka ng maraming dugo. Ang boses ni Lazy ay medyo naiinis. Napakahusay na Yeshui. Napakahusay na hintong usapan. Lei Xiao, huwag kang magalit. Ganito ang pagkatao ni Yeshui. Hindi nag-abala si Gao Jianlai na tumugon. Hindi ko alam kung ano ang pangalawang sinabi ni Brother Gao. Hindi pa ba dumarating ang iba pang mga manlalaro? May masamang pakiramdam si Lei Ping. Tiningnan niya ang buong madla. Nalaman na silang 2 lamang mula sa Qianshan Sword Sect ang narito. Si Yeshui lang ang lalaban ngayon. Alinman sa talunin siya. Kusa kaming aamin ng pagkatalo, o siya ay mananalo ng 3 laro ng sunod-sunod, at kukunin ko ang bagay na yon. Namula ang mukha ni Lei Ping. Gao Jianlai, sobra na kayo. Si Yeshui ay halatang naiinit. Sa kanyang pananaw, ang ganitong uri ng kompetisyon ay isang pag-aaksaya ng oras. Sabay-sabay kayong pumunta. Tinitignan ni Li Ping si Yeshui, Luo Xiaoshan. Umakyat ka. Si Luo Xiaoshan ay umakyat sa entablado sa pagkakataong ito na walang sinasabi. Direktang pinutol ni Yi Hengdao si Yeshui. Muling sumabog ang sword energy sa katawan ni Yeshui, na gustong gamitin ang dating trick upang italsik si Luo Xiaoshan. Hinarap ni Luo Xiaoshan ang malakas na kalaban. Hindi siya nangahas na maging pabaya. Sumigaw siya. Ang buong pagkatao niya ay mula sa isang mahiyain na lalaki. Nagiging isang matangkad at makapangyarihang estado na puno ng mabangis na galit, ang kapangyarihan ng pagbabago. Ito ang gintong talento ni Luo Xiaoshan. Sa pamamagitan ng kakayahang ito, matigas niyang kinayanan ang ki energy ni Yeshui para patunayan ito. Kayang harangin ng Blood Expansion Force ang sword energy ko. Hindi masama, sulit na ako mismo ang lumutas. Ang kanyang mga salita ay puno ng postura ng isang nagwagi, Jian Yi, Chasing Wen. Isang sword energy ang dumiretso sa langit at biglang bumulusok pababa, diretso kay Luo Xiaoshan. Agad na itinaas ni Luo Xiaoshan ang kanyang kamay at sinubukang harangin. Ang buong katawan niya ay tinamaan ng espada at pinalipad palabas ng Rock Arena. Ang mga estudyante sa eksena ay nagulat sa tagpong ito. Ito ba ang hula ng Qianshan Sword Sect? Napakalakas. Si Jiang Yuechuan, na unang lumaban, ay mahigpit na nakasara ang kanyang bibig at hindi nagsalita. Si Li Roxu ay ganito rin. Sa kaibuturan ng kanyang puso, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kawalan ng lakas. Naramdaman niyang hindi siya mananalo kahit na sumabak siya. Sinulyapan ko ang estado ng 2 at hindi naghintay na tawagin ni Wei Ping ang aking pangalan. Humakbang ako sa Rock Arena. Oras na para lumabas ako. Yeshui, hindi ka ba magaling magpanggap? Gusto mo ring hamunin ang 3 ng sabay-sabay nang hindi mo man lang tinatanong kung papayag ang iyong lolo. Dahil 2 laban na ang nilaro mo, papayagan kita, lolo, ng 3 galaw para hindi sabihing inaapi kita. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Yeshui. Isang lalaking hindi nakakaalam ng taas ng langit at kapal ng lupa. Kung gusto mong mamatay, maaari kitang pagbigyan. Go, Chasing Soul. Ang sword light sa kanyang katawan ay parang kidlat.
Mas mabilis kaysa sa naunang espada, diretsyo sa aking lalamunan. Sa harap ng mabilis na atake. Hindi ako umiiwas, may mapaglarong ngiti sa sulok ng aking bibig, at lumitaw ang Bronze 5 Meridians sa aking katawan. Ganap na ginagamit ang Qiankun Great Shift Mental Method, ang dominanteng Chasing Soul Sword Energy ay gumagala sa paligid ng aking katawan. Okay lang ang bilis pero kulang sa accuracy. Susunod na galaw. Sumimangot si Yeshui. Isang walang silbing Bronze 5 Meridians ang naglakas loob na tumahol sa harap ko. Sword 3, Chasing Life. Ang Sword Light ay parang ulan, siksik at hindi tumatagos. Lahat ng mahahalagang bahagi ng aking katawan ay natatakpan. Ituloy mo lang, huwag kang tumigil. Nakatayo pa rin ako sa parehong lugar, basta't bahagyang iginalaw ko ang aking katawan. Bawat espada ay dumadaan sa akin. Pero hindi pa rin ako masaktan kahit kaunti. Sobrang pangit ng mukha ni Yeshui. Hindi pa siya nakakatagpo ng ganito kagulong teknike. 4 na 5 meridians ang lumitaw sa kanyang katawan ng sabay. Sword 4, Windhow. Ang sword energy ay humiwa sa hangin at dumiretso sa aking lig. Ang espadang ito ay naglalaman ng galit ni Yeshui. Isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa aking mga mata. Pero hindi pa rin natitinag. Sa wakas, nagpakita ng kasiyahan si Liang Zai. Panalo man o talo, sapat na ang labang ito upang ipakita ang galing ng Jincheng High School. Inaasahan niya ang pinagsamang martial exam pagkalipas ng 2 buwan. Ang dating mabagal na si Gao Jianlai ay naging seryoso. Ang Jincheng High School na ito. Kailan nagkaroon ng ganitong kalakas na estudyante? Wala ito sa kanyang impormasyon dati. Pero hindi pa rin siya naniniwala. Tatalunin ba ng iyong Bronze 5 Meridians ang congenital sword body? Sa pag-isip nito, bigla siyang hindi nag-alala. Giant Shisan. 3,000 bumabagsak na ulap-ilog sword intent, sumabog ang sword light mula kay Yeshui na nakabibighani. Ganap nang nawala ng kalmado si Yeshui sa oras na ito. Dahil sa congenital sword body, pinagbigyan na kita ng 3 galaw. Susunod, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na swordsmanship. Ang galaw na ito ay tinatawag na. Ang iyong espada ay espada mo pa rin. Naglalabas ng walang katapusang sword intent ang food cake flying sword, tulad ng isang arrow mula sa bow. Sa mas mabilis na bilis, binaril patungo kay Yeshui. Sa sandaling ito, hindi na kalmado si Yeshui. Hindi niya inaasahan na gagamitin ko ang galaw na ito para ibalik ang kanyang atake. Congenital sword body, ang lahat ng espada ay sumusuko. Sumigaw si Yeshui, isang talim na parang sinaunang espada. Lumitaw mula sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay ginamit niya ang kapangyarihan ng bloodline talent. Pagkatapos, nagpakawala ng daing ang aking food cake flying sword, na sumusuko sa hangin. Maging ang mahabang espada sa labas ng court ay patuloy na nanginginig. Ang congenital sword body ay karapat-dapat na maging hari ng espada, na may kakayahang mag-utos ng libu-libong espada. Karapat-dapat na maging isang henyo. Ang lakas ni Yeshui ay lubos ding nagpasigla sa aking pagnanais na lumaban. Kung hindi gumagana ang espada, palitan natin ang kutsilyo. Hawak ko ang Red Sun long knife at dumadaloy ang mga pattern ng apoy sa talim. Sa isang slash, ang mainit na talim ng kutsilyo ay sumugod palabas tulad ng isang alon na umaatake sa. Ang lumilipad na figura ni Yeshui na may sword energy. Nagbanggaan ang talim ng kutsilyo at anino ng espada. Sumabog ang nakabibinging dagundong. Tumataas ang apoy, nawawala ang sword energy. Ang pagsuko ng libu-libong espada ni Yeshui ay direktang winasak ng aking talim ng apoy. Biglang tumayo si Gao Jianlai. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang paniwala. 9-layered fire wave knife technique na may kasamang high-level na fire attribute na long knife. Sino ba talaga ang taong ito? Lalong nanlaki ang mga mata ni Zhong Muxuan. Natutunan ng batang ito ang unang form sa loob lamang ng ilang araw. Gumugol siya ng maraming taon para matutunan ang aking knife technique noon, kasama pa ang high-level red sun knife sa aking kamay. Mahirap para sa kanya na hindi mainggit. Dumura ng malaking bibig ng dugo si Yeshui, at ang kanyang hininga ay humina ng husto. Ang kanyang sinaunang espada ay may mga bitak na, paano ako natalo? Natalo pa sa isang walang silbi na bronze level 5. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay puno ng sama ng loob at kawalan ng pag-asa. Lumapit si Li Ping kay Gao Jianlai. Ngiting-ngiti si Li Ping, Gao Xiong, salamat sa laban. Suminghal si Gao Jianlai at inis na ibinato ang isang piraso ng Wind Soul Jade kay Li Ping, pagkatapos ay lumipad palayo. Sa sandaling ito, isang magandang babae na may mahabang katawan ang lumapit sa akin, Lin Jing. Ako si Luo Qianshui, ang guro ng kakayahan sa Northwest University. Ang Northwest University ang pinakamahusay na paaralan ng sayaw sa rehiyon ng Hilagang Kanluran. Kung sasali ka sa amin, garantisado ko na ang iyong trato ay hindi bababa sa isang espesyal na recruitment sa antas ng Ang mga salita ni Luo Qianshui ay ikinagulat ng mga estudyante. Ang Northwest Dance University ay isang banal na lugar na pinapangarap ng hindi mabilang na mga estudyante,
at isang espesyal na recruitment sa antas ng S na may exempted na pagsusulit. Sumilay ang isang bakas ng pag-iisip sa mga mata ko habang tinitingnan ko si Luo Qianshui. Ang Northwest University ay talagang isang magandang paaralan, ngunit hindi ako agad pumayag, Guro Luo. Salamat sa iyong paanyaya, kailangan ko pang pag-isipan. Walang problema. Maaari mong pag-isipan ng mabuti. Ito ang aking mga detalye sa pakikipag-ugnayan. Kung malinaw ka na, makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Mahigpit na kinuyom ni Zheng Yuechuan ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga kuko ay halos lumubog sa kanyang laman. Nagpapanggap, isang maswerteng panalo lang sa isang kompetisyon, akala mo isa ka ng malaking tao. Maghintay ka lang, malapit nang matapos ang magagandang araw mo.